Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo Birrada Ko. Okay, bago po tayo mag-umpisa mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan sa abroad, bagay ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birrada Ko. At syempre, pinasasalamatan din po natin maging ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po natin patatagalin sapagkat napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol po sa mga naging pahayag po ni Bato de la Rosa sa kanilang pangangampanya sa buong Pilipinas. No? At meron po ako napanood isang video, so kinonek ko po ito. At ito po, sa madaling salita, may connection po ito doon po sa sinabi po ni Attorney Respicio. Kung di ako nagkakamali. Doon po sa isang attorney na kinasuhan po ng COMELEC dahil nga po sa kanyang inilahad o sinabi patungkol po sa pwedeng mangyari o sa magaganap na dayaan, lalong-lalo na kung may access dito yung masamang tao. No? So, bakit ko po nasabi ito? So para maintindihan po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, ito't panoorin muna po natin yung video na gusto ko ipakita sa inyo na sa ganon ay mabigyan po natin ito ng matinding birrada. So ito't panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Magulat na lang kayo pagdating sa eleksyon. Itong lahat na ito ay nakakalusot. Ako, I am not trying to be a prophet. I'm just trying to share with you yung aking nakikita habang ako yung umiikot sa buong Pilipinas. Nakikita ko talaga yung damdamin ng puso ng Pilipino na gusto nila talaga, sir, straight PDP laban kami. Yun lang yung nagsasalita. Pero yung iba tahimik, ayaw magsalita. Pero sabi nila, makita na lang ninyo, sir, sa magiging resulta ng halalan. Tingnan ninyo kung anong kalalabasan yan. So, yun po mga minamahal ko mga kababayan. Sabi pa ni Bato de la Rosa, hindi daw siya isang propeta pero nakikita daw niya dahil sa kanyang paglilibot sa buong Pilipinas, nakikita niya yung damdamin o puso ng mga Pilipino. Na kung saan yung mga Pilipino daw ay talagang PDP pa rin. Straight PDP pa rin. Yung kanilang pagsuporta, yun lang daw yung mga nagsasalita. Maliban pa doon sa mga hindi pa nagsasalita. So gusto niyang sabihin, parang gusto niya palabasin dito na kaya hindi nagsasalita ay tinatakot ang ating administrasyon. Pinagbuka pa nilang ang administrasyon ito ay katulad ng administrasyon ni Digongyo na kung saan bawal magsalita, bawal magreklamo, bawal magpalabas ng opinyon kasi tedo, papatayin. So, okay mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala po ninyo, meron po kasi nagpadala sa akin ng sulat, meron po nagpadala sa akin ng report. Ito po ay maidudugtong natin sa sinabi po ng isang attorney na kung saan ikinasuhan po ng COMELEC. So, sa mga hindi po nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, yes, alam naman natin na ito pong si Garcia, chairman ng COMELEC, ay tao ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sa mga hindi po nakakaalam, ito ay base lamang po sa akin natanggap po na impormasyon. Na ito pong si Garcia ay mayroon pong sabuatan sa mga Duterte, lalong-lalo na po dito kay Sara Duterte. Na kung saan, kung hindi po ako nagkakamali, ay nagbigay po ng bilyon-bilyon etong si Sara Duterte dito po kay Garcia. So lumalabas na itong si Garcia ay mayroon pong pagtatraidor na ginagawa ngayon sa ating mahal na Pangulo. So, kaya nasabi po ito ni biro mo, ang lakas ng loob ni Bato de la Rosa na huwag daw tayong magulat kung bakit lahat daw ng mga tumatakbong senador na kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte, lahat ay mananalo. No, huwag daw tayong magtaka kung mananalo. So, ibig sabihin, parang gusto niyang sabihin na huwag na tayong magtaka dahil sa kanya daw pag-obserba, talagang malakas pa rin ang hatak ng PDP laban. Pero,
Kung ako po ang tatanungin ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, makikita mo sa Sorby pa lang baksak po ang mga kalyado, lalong-lalo na po itong si Kibuloy. So, kay Kibuloy pa lang tayo. Alam naman natin na ang buong bansa ay nakakaalam at alam kung ano ang kasong kinaharap o kinakaharap ni Kibuloy. Ito'y patungkol po sa kanyang pang-aabuso sa kanyang mga membro, sa mga kababaihan na inagawan niya ng dangal o tinanggalan niya ng dangal. 'Di ba? So, ako at iba pang reliyon, ibang mga Pilipino, kung tatanungin ninyo, kung boto ba kayo kay Kibuloy, marami pong magsasabi, 99% hindi. Maliban na lamang po sa kanyang mga membro o sa kanyang mga kaalyado, talagang 99% po magsasabi na ayaw ko kay Kibuloy. Pero bakit nasasabi po ito ni Bato de la Rosa na huwag tayong magulat kung bakit ang mga Pilipino, kung wag daw tayo magtaka kung bakit ang lahat ng kanilang mga kaalyado ay mananalo. Diba? So, dito, kung iisipin mo mabuti, may connection po to sa sinabi po ni Attorney Respicio, kung di ako nagkakamali. Yung isang attorney na nagsalita patungkol nga po sa pwedeng mangyaring dayaan uli, no? Kapag ang isang machine ay nakakonekta sa internet. So, dito pa lamang po kay Marcoleta. Alam naman natin mga Pilipino na ito si Marcoleta ay kontra po, aso, tuta ng mga Duterte at lalong-lalo na po ni Sara Duterte. So, paano mananalo ito? Samantalang 99% din sa mga Pilipino ayaw kay Marcoleta. Lalong-lalo na po dito kay Bongo, kay Bato. Lalong-lalo na po dito sa iba pa nilang kumbaga sa iba pang mga senatorial candidates na kasama nila na hindi naman kilala. 'Di ba? Na kung saan baksak sa Sorby. Pero tingnan nyo, pag-aralan nyo mabuti kung bakit nasabi ni Bato de la Rosa na huwag tayong magulat kapag ang lahat ng kanilang mga senador ay mananalo. Talagang mananalo. Kasi, meron pong nangyayaring manipulasyon ngayon pa lang. Yung kanilang ginagawang pag-iikot, yung kanilang ginagawang pangangampanya, yun po ay strategy na lamang para hindi mahalata na sigurado na sila talaga ang mananalo sapagkat meron ng bilyones, bilyong-bilyong pera ang ibinigay nila sa COMELEC dito kay Garcia na kung saan pagpaparti-partihan po ng mga opisyal ng nasabing departamento ng COMELEC. So, para sa akin dapat imbestigahan po ng ating Pangulo ito pong si Garcia. Dahil sa pagmumukha pa lamang po nito mga minamahal kong mga kababayan, traidor ho ito. Traidor ho itong si Garcia. Nakikita ko na ang galawan nito na handa itong ibenta ang ating mahal na Pangulo, handa itong maging taksil sa ating mahal na Pangulo kapalit lamang ng bilyones. No? So, yung sinasabi niyang ito, mga minamahal ko mga kababayan, napakalayo po talaga kung hindi po sila gagawa ng mga manipulasyon. Hindi po talaga mananalo dito pa lang sa aming barangay, dito pa lang sa aming lungsod, sa aking mga kakilalang mga lugar na ako po ay nakikibalita, baksak na baksak po yung Sorby at talagang ayaw na ng mga tao, ng mga Pilipino sa mga Duterte sapagkat halatang halata na kitang-kita na malinaw na sa isipan ng taong bayan kung ano at sino sila. Alam na ng taong bayan kung ano at sino si Mary Grace Piatos. Alam na nila kung sino itong si Mary Grace Piatos. Walang iba kundi si Sara Bulate na kung saan mas garapal, mas buhaya, mas siraulo, mas gago, mas demonyo pa sa kanyang ama. 'Di ba? So, may connection po ito. May connection po ito. Doon po sa sinabi po ni Attorney Respicio, kung di po ako nagkakamali. So, kaya po ayaw ni Garcia na mabuking, ayaw ni Garcia na magsalita itong attorney ito dahil ito na nga po yung sinasabi natin. Na may magmamanipula po dyan. May magmamanipula po dyan mga minamahal ko mga kababayan at bayad na. Hinihintay na lang yung takdang oras, takdang panahon na magkaroon ng halalan. Pero,
makikita nyo, malakas po ang loob ni Bato de la Rosa na magsalita ng ganon dahil po sa tiyak na nila na mananalo sila dahil bayad na nila ang COMELEC. Bayad na nila si Garcia. Kaya kaawa-awa po ang ating mahal na Pangulo na nagtalaga siya o naglagay siya ng isang taong yun din ang tutuklaw sa kanya. Yun din ang magtatraidor sa kanya. Kaya wag na tayo magtaka kung talagang mananalo nga naman yung mga manok na mga Duterte dahil yung itinilaga, pinagkatiwalaan ng ating mahal na Pangulo na si Garcia ang siya ding magkakanulo sa kanya. No? Ang siya ding magtatraidor sa kanya. Mga minamahal ko mga kababayan. Kaya sa ating mahal na Pangulo, please mag-ingat ka. Dahil nakapalibot sa Malacanang yung mga taong tatraidor sa'yo. Tandaan mo ang sinabi ni Kapersi Lapid na hindi lamang ang mga Duterte ang hahatak sa'yo pababa. Pati yung mga taong itinilaga mo, pinagkatiwalaan mo, sila ang hahatak sa'yo pababa. Kaya kung ako ang ating mahal na Pangulo, gumawa siya ng paraan. Maging handa siya, maging alisto siya, kumbaga, maging maging mas mautak pa siya. Alam ko mautak ang ating mahal na Pangulo, matalino ang ating mahal na Pangulo, pero kailangan dagdagan niya ito sapagkat may mga tuso siyang kalaban na talagang ginagawa ang lahat ng paraan para lamang sila ang malagay sa pwesto nang sa ganon, matupad yung mga plano ng mga taong ito na ibigay ang bansang ito sa bansang China. At higit sa lahat, matupad yung kanilang plano na maipagpatuloy yung kanilang mga masasamang aktibidad dito sa ating bansa. No? So, alam natin, ako na nagsasabi sa inyo, kapag nanalo itong si Kibuloy, nako po, mawawalang halaga po yung hinihintay, yung inaasam-asam na katarungan ng mga kababaihang kanyang minulestya, mga kababaihang kanyang binaboy. So, nakasalalay po ang pagkatalo ni Kibuloy sa pwedeng sa gagawin nating mga Pilipino o sa gagawin ng ating mahal na Pangulo. Kung ako sa ating mahal na Pangulo, paimbestigahan niya etong si Garcia at pag-aralan niya yung sinasabi po ni Attorney Respicio, yung nag-advise patungkol po sa pwedeng mangyari doon sa mangyayaring botohan o doon sa isang machine na kung saan doon kinikwenta yung mga boto ng mga Pilipino. So, ganun pa man, umaasa po tayo mga minamahal ko mga kababayan na bago pa man ang eleksyon ay makakagawa po ng paraan ang ating mahal na Pangulo, makakagawa po ng paraan ang ating mga kaalyado kung paano nila masusolusyonan, paano nila magagawa o magagawa ng paraan na maging maayos ang nasabing halalan nang sa ganon ay walang mangyaring dayaan. So, yun po ang inaasahan natin. Kaya ko po sinasabi ito, ako'y nagbabaka sakali na baka sakaling marinig ng ating mahal na Pangulo, itong ating sinasabi, nang sa ganon ay maging handa siya. Huwag ka magtiwala, mahal na Pangulo, kay Garcia. Dahil natitiyak ko na handa niyang ibenta ang kanyang kaluluwa, kanyang pagkatao sa bilyong-bilyong halagang binigay sa kanya. So, kung ako sa iyo, minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., paimbestigahan mo si Garcia habang maaga pa. So, sa akin naman, kung ako naman ang tatanungin ninyo, pwede din namang itong kanyang sinasabi ni Bato ay strategy para lamang lokohin ang mga Pilipino, para paniwalain ang mga Pilipino na malakas pa rin ang PDP o PDPing wala ng laban. So, maaaring strategy din ito ni Bato de la Rosa kasi alam naman natin mga minamahal ko mga kababayan na ito'y manang-mana din sa kanyang amo na magaling maggawa-gawa ng kwento na kunyari malakas sila, kunyari ano pa rin sila, pero ang totoo hindi. Pumunta ka sa lahat ng dako ng ating bansa, mahina na po ang PDP. Kung sa 100% ngayon ay 3% na lamang po ng mga Pilipino ang naniniwala at talagang sumusuporta sa kanila. Kaya nga itong sinasabi ni Bato de la Rosa ay pangarap na lamang niya to kung walang dayaan na mangyayari. Itong sinasabi ni Bato de la Rosa ay strategy na lamang to kung walang dayaang mangyayari. So yan po ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan. Dahil alam naman natin na magmula kay Bato de la Rosa, kay Bongo, kay Marcoleta, dito po kay
kay Kibuloy, puro puto mga kupal. Puro puto mga walang ya, puro puto mga gago, puro mga siraulo, puro mga kurap, puro mga demonyo, puro mga walang kwentang mga politiko na ang iniisip, sigurado ko, ay pang sarili lamang. So, ganun pa man, hanggat tayo po ay nandito, mga minamahal ko mga kababayan, tayo po ay laging magsasalita, tayo po ay laging magpapaabot ng ating mga nalalaman, ng ating mga saloobin dito sa ating programang Reaction Mo, Birrada Ko. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po!